Alright. So, ituloy na natin ang video lecture natin about the adjusting entry. And this time, ang pag-uusapan natin sa portion or sa video lecture na to is yung accrued income or accrued expense. Okay, so wag na natin patagalin. Let's go to the discussion. Yan. So, review muna tayo. Last time, di ba, nabanggit natin na meron tayong classes of adjusting entry. Yung tinatawag nating accrual, okay, yung accrued income at saka accrued expense. Meron din naman tayong prepayments, okay, deferral, bad debts, and depreciation. This portion will discuss accrual o yung tinatawag nating accrued income, okay, and of course accrued expense. At kung ano man yan, i-recap natin sa lecture na to. Okay? Yan, accrual. Ipaliwanag nga natin ulit kung anong ibig sabihin ng tinatawag na accrued income, okay, or accrual. Sabi natin dito, hindi nagmamatter, okay, hindi nagmamatter ang cash collection or cash payment. Okay? Kasi ang concept ng accrual is na-earn mo na, okay, yung income or na-consume mo na yung expense regardless of, okay, may collection na nangyari or payment na nangyari. Yan, okay? So pagdating sa accrued income, okay, these are income already, okay, earned but not yet collected. Di ba? Na-earn mo na, mare-recognize mo na daw na income, pero hindi pa collected. Pero income mo na siya. Okay, receivable nga lang or collectible nga lang. Ngayon, syempre, kabaliktaran siya ng accrued expense, di ba? Ito naman, expense incurred or consumed, ibig sabihin incurred, nangyari na, di ba? Mako-consider mo na siya as expense. Okay, but not yet, okay, paid. Kaya kung mapapansin mo, ito hindi pa kolekta o hindi pa nakokolekta, ito naman hindi pa bayad. Okay? Either way, magre-recognize ka na daw doon ng okay, income or expense. Dito nga lang sa accrued income, collectible or receivable pa. While in the accrued expense, payable naman siya. Yan. That is the concept of accrual. At kaya nga, okay, dito sa accrual, hindi mo pa ito nare-record. Okay? Wala ka pang naire-record dyan. Kasi nga, hindi ka pa nga nagre-recognize eh. I-recognize mo pa lang siya at the end of the reporting period. Okay? Kaya basically, wala ka pang nare-record dito. Kailangan mo mag-record para ma-update yung account. Kaya nga natin siya tinawag na adjusting entry. Ngayon, ano ang pro forma journal entry kapag nag-a-adjust ka ng accrued income? Meaning, magre-record ka na ng income. Okay? Basically, okay, nagre-recognize tayo ng accrued, okay, income. Kung ano mang account yun, mamaya makikita natin sa mga sample. At saka income account. Okay? Pag sinabi nating accrued income, yan ay para mo na rin sinabing receivable. Okay? Yan. Okay, di ba ganyan? You debit and then you credit income. You debit accrued income, you credit income. Kung ano mang income account yan, mamaya makikita natin. Okay? Ngayon, pagdating naman sa accrued expense, pinagtambal yan na expense at saka liability. Kung ang accrued income ay pinagtambal na receivable at saka income, syempre yun naman talaga ang magkatambal. Okay? Dito, pinagtambal naman ang kung ano mang expense yan na na-incur mo, okay? You debit that, and then you credit accrued expense. Okay? Plus, wag malilito ha. Yung word na accrued expense, ibig sabihin na liability yan. Okay? May particular na account title naman na ginagamit. Okay? Halimbawa, salary yan. Accrued salaries expense or accrued salaries pinaiksi. Or pwede rin namang salaries payable. Wala namang kaso doon. Nilalagyan lang ng word na accrued para lang ma-distinguish siya, okay, with the other entries. Okay? Parang ibig sabihin nun, adjusting entry talaga ang ginawa mo dito at nag-accrue ka. Kaya dinudugsungan siya ng word na accrued.
Di ba? Accrued income, accrued expense. But basically, yan, di ba? Ang accrued income ay receivable, tapos income mo na siya, collectible nga lang, di ba? Okay? At kung mapapansin mo, ito sabi nga natin, ang adjusting entry ay pinagtambal na ano daw? Real account, okay, at saka nominal. Yan, combination daw siya. Diba sabi natin, ang mga real accounts ay mga permanent. Okay, while nominal accounts are temporary, katulad ng income, expense, at saka withdrawal or drawing account. Kaya kung mapapansin mo, ito, receivable, real accounts. Itong income, nominal accounts. Diba? Itong accrued expense na liability, real account. Itong expense ay nominal account. Yan. Okay? So, lagi siyang magkatambal. Isang real, tsaka isang nominal. Hindi pwedeng magsama sa adjusting entry ang dalawang real accounts at saka ang dalawang nominal accounts. Okay? Na pareho magkapareho? Hindi. Isang real accounts at saka isang nominal account. Okay? Yun ang concept natin sa adjusting entry. Okay? At saka para mas ma-appreciate natin, isa-isahin na natin. Okay? So mag-discuss na tayo ng mga sample problems at dito natin isa-solve. Okay? Simulan natin sa accrued income. Sabi nga natin, ang ano ang accrued income? Already earned but not yet collected. Okay? Yan. So dito sa accrued income sample problem number 1, okay? Assuming all transaction happened on December 31, 2021. Okay? Ibig sabihin, yung adjusting entry na sinasabi natin dito, i-adjust natin ng as of December 31. Yan. Okay, simulan natin dito sa problem na to. A 30-day, 6% note worth 2,400 was received from a customer dated December 15 of the current year. So 2021 ngayon. Okay? Tagalogin natin para hindi mahirap. Okay? Naka-receive ka daw kay customer ng promissory note. Okay? Promissory note. Yan. Magkano yung worth ng promissory note? 2,400. Okay. Ngayon, itong promissory note na to, dahil hindi nga siya nagbayad at nagbigay nga siya ng promissory note, ay payable within 30 days. Okay? Kaya 30 day. Tapos, syempre, nilagyan ng interest. Kumbaga, kikita tayo dito. Okay? At magkano yung kikitain natin? 6% within 30 days. Okay? So, yun ha. My promissory note worth 2,400. Okay? Na payable within 30 days. Tapos, magkakaroon tayo ng interest dito na 6%. Ngayon, okay, lagyan natin ng timeline. Okay? Assuming ngayon ay December 15. Diba? So, from December 15 going to December 31, ano yan, diba? Meron ka na dyang portion ng interest na kinita mo na. Okay? To be exact, diba? 15 days. 15 days ang ano natin dito, di ba? Kalahati. Yan. Okay? So, compute natin kung magkano muna yung i-earn natin ditong interest. Okay? 2,400 siya. Magkano daw ang kikitain niya within 30 days? Di ba 6%? Okay. So, i-compute natin magkano ang 6% ng 2,400. Okay, 24 times 6%. 144 pesos. Okay? Pero, yung 144 pesos na yan ay for 30 days. Okay? Ay ngayon, December 15 going to December 31, ang i-compute lang natin na na-earn na natin kahit hindi pa natin nakokolect. So, ang gagawin natin dito sa 144 pesos na, di ba, kikitain natin for the whole month or for 30 days, i-divide natin ng 30 days. Okay? Para mas madali. Yan. Okay. Ibig sabihin, per day, okay, ay magkano yun? 4.8 pesos. Okay? 4.8 pesos ang interest per day. Ngayon, kung magbibilang ka, ilang days na ba yung lumipas na na-earn mo na siya kahit hindi mo pa siya nakokolekta? Bibilang ka, hindi sa December 15 ha. Ang rule natin dito, okay, exclude the first day, include the last day. Ang first day dito ay December 15. Exclude mo daw yun. Kailan ka magsisimula ng counting? 16. Okay? So,
16 to 31. Okay? So, i-times natin, ilang days yon, di ba? 16 to 31, that's 15 days. Okay? So, or 16 days nga, di ba? Gawin natin 15 days kasi nga, to be, immaterial naman yung 1 day. So, multiply natin ng 15 days. Okay? So, sabi nga natin, 4.8 per day. So, 4.8 times 15 days. That's 72 pesos. Okay? Yan. Okay. So, ibig sabihin, from December 15 going to December 31, na-earn mo na yung kalahati. Okay? Na-earn mo na yung kalahati, which is 72 pesos. Yan. Kalahati ng 144. Okay. Ngayon, paano natin i-record? Okay? Siyempre, i-date natin December. Okay, lagyan natin sa taas ng year. Okay, 31. Yan. Okay. Alin bang i-record natin dito? Yung promissory note ba? Yung notes receivable ba? Hindi. Okay? Ang i-record, kasi i-record mo na yun eh. Ang i-record natin dito, yung interest. Okay? At dahil hindi mo pa nakokolekta, anong gagamitin mo? Di ba? Receivable pa ito? Accrued. Okay. Debit accrued interest. Okay? Or pwede rin namang accrued interest income. Pwede naman yun. Okay? May word na income. Or pwede rin accrued interest. Okay? Sa mga nag-accounting, understood na yun ay receivable. Okay? Magkano? Siyempre, 72 okay, pesos. Yan. And then, anong credit? Dahil interest income to, yung credit, interest income. Yan. Magkano? 72 pesos or kalahati ng 144 kasi 'di ba kalahating buwan eh. Yan, 'di ba? So you debit accrued interest income or pwede ring accrued interest kahit hindi mo lagyan ng word na income, okay? Or interest and credit interest income. Okay? Yung iba naman ang ginagamit instead of accrued interest income or accrued interest, ginagawa interest receivable. Okay? And then credit to interest income. Okay, same amount, 72 pesos. Pwede naman yan, walang problema. Okay? Kung may binigay naman na account title, sundin mo na lang yung account title. Pero sa case natin na to na walang binigay, ang pwede mo nga gamitin, yung debit accrued interest or accrued interest income, then credit interest income. O kaya yung ibang ginagamit, yung debit interest receivable. Receivable naman kasi talaga siya, marireceive mo pa lang. And then credit interest income. Magkano? 72 pesos. Yan. Okay? Kasi yung iba nalilito doon pag may mga percentages. Babasahin mo mabuti yung problem para hindi nakakalito. Okay? Kaya nga sa case nito, 2,400 worth of notes receivable pero kikita yun ng 6% within 30 days. Nung minultiply natin yung 6% sa 2,400, okay, that's 144 pesos, di ba? And then, syempre, pang isang buwan yun. Eh, ito naman 15 days lang. So, 72 pesos or kalahati ng 144. Okay? O, ayan na, nakapagbigay na tayo ng isang sample problem ng accrued income. Let's go to problem number 2. Okay? Assuming ang adjusting entry gagawin ng December 31, 2021. Okay? Ang kwento dito, nag-invest ka daw ng worth 90,000 cash, okay, ng certificate of deposit that paid 4% annual interest. The certificate was acquired on May 1 and carried a 1-year term to maturity. Yan, okay. Anong story dito? Okay. Nag-invest ka daw sa isang certificate of deposit. Okay, magkano in-invest mo? 90,000 pesos. Kaya ka nga nag-invest kasi ina-expect mong kikita yan ng interest. Okay? At yung interest ay kikita daw ng 4% annual for the whole year na. Okay? So, gawin natin, i-multiply nga natin yung 4%. Okay? Sa 90,000. So, ang kwentada natin dito, kung 90,000 yan times 4%, sa isang taon, kikita ka ng 3,000, okay, 600. Yan, kikita ka ng ganyan. Okay. Eh ngayon, kailan ka ba nagsimula na mag-invest dun sa certificate of deposit? May 1 daw.
Okay? May 1, hindi January 1. Okay? Ngayon, itong 3,600 for the whole year na to. Tama ba ako? Nakikitain mo. Ngayon, kung gusto mong malaman, okay, kung per month, kung magkano ang kikitain mo per month, i-divide mo lang naman itong 3,600 sa 12 months. Tama ba? Okay. So 3,600 divided by 12 months, that's 300 pesos per month ang kinikita mo. Okay, na interest. Yan. Okay. Ngayon, sabi dito, from May 1 to December 31, wala ka pang nire-record na kahit anong interest income dyan. Okay? Kaya kailangan mong mag-record. So, ilang months na ba yung nakalipas? Okay, na nag-earn ka na ng interest. Bilangin natin. May 1 ang simula, di ba? May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, that's already 8 months. Yan, okay? So, i-multiply lang natin ng 8 months. Ibig sabihin, nag-earn ka na ng interest ng 8 months. Okay, so kung 300 pesos, 300 pesos per month times 8 months kasi from May to December 31, from May 1 to December 31, that's 2,400. Yan. Okay. So, kung mapapansin mo, di ba, 3,600 ang kikitain mo sa loob ng isang taon, pero ang kinita mo lang from May 1 to December 31 ay 2,400. Okay? Ay sir, saan mapupunta yung difference? Pakita natin yung difference, di ba? 3,600 yan. Okay, i-minus natin yung 2,400. Magkano ang diferensya? Okay. 1,200. Yan. Itong 1,200 na yan, kikitain mo na yan sa 2022. Di ba? Kasi tapos na December 31, 2021. So 2022 na to. Okay? So bali 4 na buwan pa ang kikitain mo dyan. Or 4 na buwan pang tigti 300 pesos. January, February, March, April. Okay? Yan. So, pero ang pinag-uusapan nga lang natin dito, December 31. So, after December 31, magkano na ang kinita mong interest? So, i-record natin, di ba? December, okay, 31, 2021. Yan. Okay. Ano ba to? Receivable to. So, pwede mong i-record as accrued. Okay. Interest. O yung iba ang ginagawa, ang nakalagay accrued interest income, pwede naman yon. Okay, yan ay receivable pa rin. Magkano? 2,400. Okay, and then credit, interest, okay, income. Yan, magkano? 2,400. Okay, recap ulit tayo kung paano kinompute ha. Okay, magkano yung investment mo? 90,000. Magkano kikitain niya sa loob ng isang taon? 4%. Magkano yung 4% na yun? I-multiply mo lang. So, sa madaling salita, kikita siya ng 3,600 for the whole year. Okay? Ngayon, i-divide natin ng 12 months para malaman natin kung magkano monthly ang kikitain niya. So, lumabas na 300 pesos per month. Ngayon, ang tanong, ilang months na bang na-earn? So, sabi natin from May to December. And that is 8 months. Okay? So, 300 pesos per month times 8 buwan equals 2,400. Yun na yung kinita mo. Kaya nga nag-credit ka ng interest income as 2,400, di ba? Pero, okay, i-debit mo yung accrued interest income or pwede ring word na accrued interest or pwede ring interest receivable. Wala namang kaso doon. Okay? Yan. Pwedeng ganyan. Okay? Kasi nga, collectible pa lang. Hindi mo pa nako-collect. Okay? Yan. So, di ba? Kung papansin mo, madali lang. You recognize receivable, you recognize income. Laging magkatambal. Okay? Hindi ka pa nagre-record nito, kaya na-update mo na yung account. Okay? O, yun lang. Kasi ito lang naman yung halos sa mga classic example lang pagdating dito sa accrued income. Di ba? Normally, nangyayari, interest. Okay? Let's now go to accrued expense. Yan. Itong accrued expense, itong may pinakamaraming problem sample. Kasi nga, itong accrued expense, syempre napakarami namang expense ng company. Okay, na pwedeng i-recognize.
Kaya nga, ang gagawin natin dito, yan, iisa-isahin natin yung mga problem. Ano nga ang concept ulit ng accrued expense? Ang concept ng accrued expense, okay, expense already, ano daw, incurred or consumed. Okay? Incur. Okay, na-incur mo na. Okay, nagamit mo na, na-consume mo na. 'Di ba nangyari na? But not yet paid. Yan. Okay. Kaya dito mag-a-arise ang payable. Okay? At tambalan ito ng expense at saka ng payable. 'Di ba? Kung ang accrued interest or ang accrued income ay tambalan ng receivable at saka ng income, ito tambalan siya ng expense at saka ng payable. Yan. Mas ma-appreciate mo to dun sa mga susunod na mga samples natin. Okay, let's see. Yan. Okay. So, ganun ulit, December 31, 2021 ang end of the accounting period. So, dun tayo mag-a-adjust. Sabi dito, there is an outstanding 60-day 6% notes payable amounting to 14,000 dated December 1, kay 2021. Okay, himay-himayin natin. Ikaw daw ay may notes payable, may utang ka kasi nag-issue ka ng promissory note, di ba? Magkano yung worth ng promissory note mo? 14,000. Okay, 14,000. Ngayon, okay, payable daw yan within 60 days. Tama ba? 60 days. At during 60 days na yan, okay, magkakaroon yan ng interest expense na 6%. 'Di ba? May babayaran kang interest expense kasi nga 'di ba? Inutang mo 'yan, nag-issue ka ng promissory note, normally may interest 'yan. Okay, so computein muna natin kung magkano yung magiging interest expense. Okay, by multiplying 14,000 pesos times 6%. Yan, compute natin ha. 14,000 times 6%. Okay, that's 840. 14,000 times 840 pesos. Okay, sulit natin dito. Yung 840 pesos na yan na interest expense, okay, i.e. ay payable within 60 days ang sakop nan. Okay, 60 days. O sa madaling salita, okay, kung ang gagawin natin ay i-divide natin sa 2 buwan. Oops. Okay, 2 months kasi 60 days. O sige, wag nakakalito. Gawin na lang natin 60 days para hindi naman nakakalito. Sundin na natin yung 840 pesos for 60 days. So divide natin ng 60 days or 2 buwan, di ba? So 840 divided by 60. That's 14 pesos per day. Okay? Yan, 14 pesos per day. Ngayon, nakalagay dito, nagsimula siya December 1 up to December 31. Sabi nga natin, exclude the first day, include the last day. Okay? So magsisimula ang counting mo ay December 2. So from December 2 to December 31, that's 30 days. Tama ba? Okay? Kasi 31 days ang December minus 1, 30 days. Okay? Sabi natin, ang na-incur mo daw na interest expense ay 14 pesos per day. Per day ito. O edi i-multiply mo lang ng 30 days. Okay? Magkano yon? 30 days times 14 pesos. That's 420. Diba? Pesos. Yan ang i-recognize mo daw na accrued interest. 420 pesos. At kung mapapansin mo, kalahati siya nitong 840. Kasi nga 30 days. Kalahati ng 60 days, that's 1 month. Okay, that's 420 pesos. So, paano natin i-record? Natin. December, again, 31, 2021. Yan. So, dahil ito ay interest expense, so you debit interest expense. Magkano daw? Okay, 420 pesos. Okay, and then credit, accrued
interest. Okay, expense. Ayan. Okay, so 420 pesos. Pwede rin naman na ito ay maging, pwede mo rin siyang tawagin na interest payable. Okay? Sa iba, ganun ang ginagamit eh. Yan. So debit interest expense, credit accrued interest or accrued interest expense, pwede naman yon. Okay? Or pwede rin naman interest payable. Sabi nga natin, naglalagay tayo ng word na accrued kasi para malaman natin na adjusting entry ang nangyari dito. Yan. So, hindi mo dito i-record yung notes payable ha. Ang i-record mo dito, yung interest expense na kasama nung notes payable. Kasi hindi mo pa yun nare-record. Yung notes payable, na i-record mo na siya nun. Okay? Yan. So, ganun yung pagkakompute para hindi kayo malilito. Ang gawin mo muna, computein mo lang kung magkano yung total amount, i-multiply mo lang sa percentage, alamin mo lang kung magkano totally. Tsaka mo na lang siya i-divide in days or in months para mas madali. Tsaka para mas smooth ang computation mo. Okay? Next. Yan. Ito. Ito naman about salaries. Yan. So sabi dito, salaries of the employees are paid every 15 days. O, kinsenas daw ang bayaran. Unpaid salaries, okay, on December 31 amounted to 15,650. Okay? Dito, sa problem na to, wala ka ng problema. Bakit? Ibinigay na sa iyo yung amount nung hindi pa daw nababayaran, nakalagay nga, unpaid salary. Magkano? 15,650. So, expense yan, particularly salary, di ba? Salaries expense, and then accrued salaries or accrued salaries expense or salaries payable. Pwede mo yung gamitin. Okay? Since wala namang given na account item. So, i-record natin. Again, December 31, 2021. Anong debit natin? Dahil salary yan, salaries expense. Magkano? Walang problema. Binigay na sa atin yung amounts. O yung amount. Ba yan? Kasi natin sulat natin. Yan. 15,650. And then we credit accrued. Okay. Salaries. Or pwede rin namang accrued salaries expense or pwede rin namang salaries payable. Wala namang problema doon. Okay. Yan. Magkano? Same amount. 15,650. Kung mapapansin mo rito, di ba, merong unpaid salary, hindi pa nai-record as of December 31. Kaya in-update mo, in-adjust mo, nag-record ka ng payable account at saka ng expense account. Okay? Ayun, malinaw yan ha. Kasunod. Yan. Ito, nag-loan ka sa bangko. Siyempre, pag may loan sa bangko, may interest yun. Di ba? May interest expense ka. Ang tanong, magkano dapat ang i-record mong interest expense as of December 31? Okay? So, basahin natin yung problem. Sabi dito sa problem, the loan with the bank amounting to, magkano daw? 120,000. So, ilista natin. Yung loan na yan, yung tinatawag na principal amount. Kasi yun yung amount na inutang natin. Kailan daw? October 2. Okay, so October 2 nangyari yung pangungutang mo of the current year, so 2021. Payable in 6 months. Okay, so ibig sabihin, October, November, December, January, February, March, hanggang March. Okay, so from October 2020, diba, up to March 2021. Pero ang pinag-uusapan natin, 2021 pala. From October 2021 to March 2022. Yan. So, pero pinag-uusapan lang natin accounting period ay from October, November, December. And that is what? 90 days or 3 months. Okay? Kaya nga, ang mangyayari dito, kukumpitin muna natin. Okay? Yung interest. So sabi dito, yung daw niloan mo na 120,000,
okay, ay magbabayad ka daw ng interest na 15% per annum. Okay, per year. Okay, pero payable lang siya within 6 months. Kaya, okay, 120,000 times, multiply natin, 15%. So magkano daw dapat ang babayaran mo sa loob ng isang taon? Tingnan natin. 120,000 divided by 120,000 times 15%. Okay? 18,000. For the whole year na yun. Okay? For the whole year na. However, okay, itong utang natin ay payable lang within 6 months. Diba? The loan in the bank amounting to 120,000 taken October is payable within 6 months with annual interest. Ngayon, 6 months lang siya payable, hindi 1 year. Ang binigay sa ating percentage ay for the whole year. Okay? So, kung 6 months, di kalahati yun. Diba? Ng isang taon. Okay? Ang gawin mo na lang dito, itong 18,000, i-divide mo sa dalawa. Okay? Or i-multiply mo sa 50%. Okay? So magkano to? 9,000 dapat ang babayaran niya. Okay? Na interest for the whole 6 months. Okay? For the whole 6 months kasi kalahati ng 18,000 per year eh. So for the whole 6 months. Ngayon, para hindi ka malito, itong 9,000 i-divide mo ng 6 months. Ibig sabihin, para malaman mo kung magkano ang babayaran mo na interest monthly. Okay, or nire-recognize mong interest monthly. So 9,000 divided by 6 months. That's 1,500. 1,500 okay, per month. Yan. Okay, para hindi ka na malito per month. Okay? So, from October, November, December, ilang months yun? 3. 'Di ba? Meron ka ng payable na interest, 'di ba? For 3 months. So, multiply mo lang ito ng 3 months. Yan. So, magkano yun? 1,500 okay, times 3 months, that's 4,500. Okay? At kung mapapansin mo, kalahati siya ng 9,000. Okay? Kasi nga, first 3 months, babayaran mo or i-recognize mo as 4,500. Diba? And then the next 3 months, 4,500 ulit. Okay? So, i-record natin. December, okay, 31. 2021. Okay? Tapos, ano ba ito? Interest, di ba? So, you debit interest expense. Magkano? 4,500 lang. Okay? And then credit, okay, accrued interest. Pwede ring accrued interest expense. Pwede naman yun. Wala namang kaso. Okay? Or, yung iba, pwede mong gamitin interest, okay, payable. Pwede naman yun. Okay? Kung yun ang binigay dun sa chart of accounts, walang problema. Okay? Ang point dyan, dapat tama yung debit and credit mo at saka yung amount. Okay? So, sa puntong ito, nag-record ka ng interest expense at saka payable na 4,500. Nag-accrue ka. Okay? Kasi hindi po naman to binabayaran. Yan. So, recognize ka lang ng interest expense at saka ng payable. Okay? Sige. Okay. So, next problem naman tayo ng accrued expense. Yan. Okay? So, dito sa accrued expense sample problem number 4, on December 31 daw, the bank statement showed a service charge expense. Okay? Magkano? 125 pesos. Okay? This has not yet been recorded, but not here. Has not yet been recorded. So, hindi mo pa daw nare-recognize yung service charge na yon, yung bank service charge. At saka, hindi pa rin siya payable account pa rin ito. Okay? So, wala naman tayong problema. Ibinigay na sa atin yung account. So, record lang tayo, December 31, 2020. Okay? And then, we use bank
service charge. Okay, kung yan yung ginamit, wala namang kaso. Magkano? 125. Oops, bakit sulat natin? Ayusin natin. Okay, 125 pesos. Okay, and then, pwede mo nang gamitin dito accrued service charge or service charge payable. Pwede naman. So, gawin natin accrued para consistent tayo. Accrued service charge. Diba? Consider that's expense and payable naman ito. Okay? So, 100. Okay, ba yan? Okay, sulat natin. Ayusin natin. Yan. Okay. Yan. 125. Okay? So dito kasi hindi ka pa daw nag-recognize ng service charge. So nag-record sila ng service charge and then payable. Okay? Oh. Sample problem number 5. Yan. Dito, nalilito talaga rito lagi yung mga student. Yung pang mga soldo-solduhan na ganito, yung mga timeline. So para hindi mahirap, okay, paliwanag natin mabuti. Okay. All employees earn a total of 10,000 per day. Yan. Kaya total na yon. Yung sweldo nila arawan. For a 5-day week beginning on Monday and ending on Friday. Sa madaling salita, okay, ulat natin. Okay. Yan. Lagyan natin. Diba? Ito ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, okay, and Friday. Yan. So all employees daw, a total of 10,000 per day ang ina-earn nila. So 10K dito, 10K dyan, dito, dito, tsaka dito. Yan. Okay, so a total of 50,000 pesos. They were paid on the work week ending December 26. Okay, binayaran daw sila ay December 26. They worked on Monday. Okay, ang Monday daw ay December. Okay, December 29. Okay, December 29. Ito ay December 30. Ito ay December 31. Okay, ito January na to, 2022, di ba? Okay, tsaka ito January 1, 2022 at saka January 2, 2022. Okay, kailangan itong portion na to hindi makasali sa adjusting entry. Bakit? Kasi nga, ang pinag-uusapan lang natin dito, hanggang December 31 lang. Okay? Hanggang December 31, 2021. Ngayon, sabi dito, they were paid for the work week ending December 26. Okay? Nabayaran na sila nun. They worked on Monday, December 29, December 30, at saka until Wednesday. Okay? So may hindi pa nai-record. Okay? Nabayaran na daw sila noong December 26. Ang December 26, that's Friday. So nabayaran na sila noon. Then Saturday, Sunday, it's 27, 28. So tama, Lunes, December 29. Ngayon, hindi pa daw nai-record yung nai-render na service noong December 29, 30, and 31. So magkano ba yun? 10 plus 10 plus 10. That's 30,000 pesos. So meron pang payable yung company natin na 30,000 dun sa mga employee. Okay? Yan. Kaya sabi dito, they were paid for the work week ending December 26. That's last week, ending Friday. Bayad na sila nun, recorded na yun. Okay? Ang problema ngayon, okay, yung nirender nilang service ng Lunes, Martes at saka Miyerkules, which is December 29 to 31, okay, wala pa tayong nare-record doon. Okay? Wala pa tayong nare-record na expense na salary. Although yun ay na-incur na. So, i-record natin ngayon. Okay? Tanong, magkano? Sabi nga natin, okay, kung 10,000 per day, Monday, Tuesday, and Wednesday, that's a total of 30,000 pesos. Okay? Sir, ano pong gagawin namin dito sa Thursday and Friday na January 1, 2022 na at saka January 2, 2022? I-ignore mo yan for the purpose ng adjusting entry. Kasi ang pinag-uusapan naman natin hanggang December 31, 2021 lang. Okay? So, record natin, December 31. Yan. And then, dahil salary ang pinag-uusapan natin dito,
we debit salaries expense. Okay? Magkano? 30,000 pesos. Okay? And then, of course, payable pa ito kasi hindi pa nababayaran. So, we credit accrued salaries. Or pwede rin namang accrued salaries expense. Pwede naman yun. Okay? Or pwede rin ang gamitin ay salaries payable. Diba? Para hindi mahirapan yung iba. Okay? So, magkano? Same amount. 30,000 pesos. Pagpasensyahan nyo na po yung sulat. Okay? Ayan. So, kung mapapansin mo, gumawa ako dito ng timeline para hindi siya malito. Okay? Na, ano mo siya? Okay, visualize mo. Okay, ganyan yung ginagawa namin. Okay, naglalagay ako ng timeline para mas makita ko. Okay? I hope malinaw yun, ha? And then, of course, last problem na tayo. Problem number 6. Okay, ito naman parang katulad lang din nung mga nauna. Okay, so nangutang ka daw ng 100,000 at nag-issue ka daw ng 1-year promissory note. Tapos, magbabayad ka daw doon or magre-recognize ka daw doon ng interest yearly na 7%. Okay? At kanino ka nangutang? Kay Century or kay Centure Savings Bank on October 1. Okay, nakalagay 2015, baguhin natin. Gawin natin 2021. Okay? So, yan. Again, isulat mo kung magkano yung mga kung ano yung mga kailangan. So, principal amount, 100,000. And then, 7% daw, di ba? Annual interest. Okay. So, annual yan. Kung nagsimula na October, dapat matatapos lang September 30. Okay? Ngayon, October 1, 2020 to September 2021, sorry. Okay, October 1, 2021 to September 30, 2022 ang katapusan. Pero ang pinapa-cut off lang naman nasa atin ay hanggang December 31, 2021 lang. Okay? Kaya nga, ang unang muna natin gagawin kapag ganito, magkano ba ang supposedly babayaran nating interest dito? Or magkano dapat ang i-record nating interest? So, 100,000 times 7%. Okay? That's how much? Okay? 7,000 pesos. Yan. Okay? And then, itong 7,000, dahil annual yan, for the whole year, para hindi ka malito, i-divide mo ng 12 months. Para malaman mo kung magkano ang monthly. Okay? Sorry. Okay. Divide natin yan ng 12 months. So, magkano siya monthly? To be exact, that's 583.33 pesos. Okay, per month yun, ha? Per month. Okay. Ngayon, from October, okay, to December 31, pwede naman kasing gawin mong per month or per day, wala namang kaso. Okay? So, kung ang ginawa natin dito, per month ang ginawa natin para mas mabilis. Ngayon, ilang buwan ba yun from October, okay, to December 31? So, magsisimula ka na October 2, ay 1 day, hindi naman masyadong nagmamatter, immaterial. So, October, November, December. That's 3 months. So, i-multiply natin to ng 3 months. Okay? So, magkano yun? That's 1,750. Yan. So, ibig sabihin, from October 1, 2021, okay, up to December 31, 2021, yan, kailangan na natin mag-recognize ng interest expense at saka ng interest payable amounting to 1,750. Okay, saan ang galing yan? Recap tayo. 100,000 ang inutang mo, may 7% annual interest. Yung annual na yun, that's 7,000 per year, di ba? I-divide mo ng 12 months para makuha mo yung monthly na i-recognize mo na interest. So that's 583.33 pesos per month. At dahil nga 3 buwan yan, from October to December, na hindi pa tayo nagre-record ng interest expense at saka interest payable, so multiply mo lang. Times 3 months, that's 1,750.
Okay, so i-record natin. December 31, 2021. Okay, and then with debit, interest expense, di ba? Katulad lang din ng mga naunang problem. Magkano? 1,750. And then, credit accrued. Okay, interest. Or pwede rin credit accrued, interest, expense. Si payable account naman yan. Or pwede rin interest payable. Wala namang kaso. Pwede yan. Okay? Ang mahalaga, tama yung amount at saka tama yung entry. That's 1,750. Okay? So ito kasing kasunod, prepayments na. So panibagong video lecture na to. So ayan, na-discuss na natin, okay, nakapagpakita na tayo ng mga sample problems ng accrued income at saka ng accrued expense. Sa dami ba naman ito, ay pag hindi mo pa rin naman naiintindihan. Okay? Pansinin mo na lang kung paano ako nagsosolve. Okay? Ini-step by step ko para mas maintindihan. At least kahit na slowly but surely. Okay? Pag sanay ka naman na, madali na yan mag-compute. So dito sa portion na to pinapakita natin, katulad nga nito, di ba? Tinitingnan natin kung magkano yung annual interest niya, tapos minamonthly natin. Kapag nakuha na natin, tsaka na lang natin i-multiply sa number of months or pwedeng sa days para ma-compute mo kung magkano talaga yung i-record na accrued interest as well as accrued income. Okay? So, thank you very much for listening and I hope you tune in dito sa ating mga video lecture. Ang kasunod natin i-discuss is about prepayments. Medyo critical yan eh, ano? At saka deferred income or deferred revenue or tinatawag ding unearned revenue. And then meron pang dalawa, the bad debts at saka the depreciation. Okay? So thank you very much and happy learning.